Hi, parents and kids! It's me, your teacher, Ian. Nandito na naman ako, syempre, para tulungan kayo sa pagsasagot ng mga activities at mas maintindihan niyo pa ang lesson sa Mathematics 1. Ang ating topic, pagpapalit pangalan ng mga bilang sa sampuan at isahan. Tayo ay nasa ika-6,000 na. Pero kung mapapansin niyo dito sa baba, nakalagay week 6B. Dahil nga doon sa inyong module, may dalawang week 6. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo sa mga latest videos na i-upload ko. So ayan, magsimula na tayo. Pagkatapos ng aralin ito, ang mga bata ay inaasahang maisagawa ang pagririnig ng mga bilang ng sampuan at isahan. Pero syempre bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ating munang balikan yung nakaraang linggo natin na aralin. O yung week 6 pa rin ito, ha? Tungkol sa place value at value. Ano ang place value ng 4 o 4? Ito ay isahan o ones. Ano naman ang value nito? 4 pa rin. Tandaan, kapag ang place value ng number ay isahan o ones, ang value nito ay hindi magbabago. Ganun pa rin ito. Kung paano ito isinulat, kung anong digit nito, ganun pa rin yung value. Ano naman ang place value ng 3 o 3? Ito ay sampuan o tens. Kapag sampuan o tens, ang place value ng number, ang value nito ay nadaratingan ng 0. Dahil kapag tens, meron ito laging isang 0. Kaya naman, ang ating tens na 3 ay nagiging 30. Yan yung value o halaga. Paano kung meron naman tayong number 61 o 61 at isa? Ano ang place value ng 1 o isa? Ito ay isahan o ones. Ang value nito, tandaan, isahan daw. Ang value ay isa pa rin. Place value ng 6. Sampuan o tens. At ang value nito ay 60. Dahil nga, ang place value nito ay tens. Diba nga, kapag isinulat ang katumbas ng tens, ito ay may katabing 0. 60. Paano kung mayroon tayong number na 55 at ang tinatanong lang ay ang place value ng number na may salungguhit? Ano ito? Isahan o ones. At ang value nito, dahil ito ay isahan o ones sa place value, ang value nito ay hindi magbabago, kaya naman 5 pa rin. Paano kung meron tayong number na 93, 73? Ano daw ang place value ng hinihinging number na may salungguhit? Place value ay sampuan o tens. At ang value nito ay, anong value ng 9? Tens tayo ha, yung place value niya, tens. 90 o 70. Okay? Ang pag-renaming ng mga bilang ay ang pagbibigay ng katumbas na bilang ng sampuan at isahan. Padaliin natin. Ganito lang yan kasimple yung pagre-rename na yan. Halimbawa, may number tayo na 49 o 49. Ganito lang kasimple yan. Kapag sinabing pagre-rename, ito ay sa kung paano mo daw ito isusulat o iba pang paraan na pagsulat ng 49 sa pamamagitan ng paggamit ng sampuan at isahan. 4 na sampuan at 9 na isahan. Ito pa, isa pa. 40 at 9. So, ganyan lang kasimple ang tinatawag ng pagre-rename sa pamamagitan ng paggamit ng sampuan at isahan. Paano kung may number tayo na 28?
Paano natin ito isusulat o pagre-rename natin ng sampuan at isahan? Meron tayong 2 sampuan at 8 isahan. Sa value nito, 20 at 8. O di ba nagamit natin yung nakarang aralin natin dito sa place value. Okay, gamit ng highlighter sa picture. O di ba nagamit natin yung place value tapos yung value. Ganyan lang yung pagre-rename. Paano kung ibinibigay naman ay yung value? Na 90 o 70 at saka isa. Paano natin i-rename to? 9 na sampuan at isang isahan. Pagkatapos, 91. Kabuuan na nito. Okay? Ang sumunod, 50 at 3. I-rename natin. 5 sampuan at 3 isahan. Ang katumbas, 53. Madali lang, hindi ba? O wag na natin pahirapan ang ating mga sarili. Ganito lang yan kasimple. Paano kung ibinibigay naman ay yun ng pwesto nito? 4 daw sa sampuan at 2 sa isahan. Ang sagot natin ay yung value. 40 at 2. At ang katumbas nito ay 42. Ang sumunod, 6 na sampuan at 4 na isahan. I-rename natin. Ito ay 60 at 4. Katumbas ng 60 at 4. 64. Madali lang, hindi ba? Kung nasagot mo o nakasabay ka dito sa mga ibinigay na halimbawa ni teacher, ibig sabihin, ready ka na para sa ating bagong lesson. Basahin at unawain ang halimbawa. Tingnan kung paano ang renaming ng bilang. Si Ben ay naglalaro ng mga holen. Mayroon siyang 12 holen. Sa iyong palagay, ilang sampuan at isahan ang mabubuo ni Ben? Ito na yung illustration natin. Ito yung 12 holen. Pagkatapos sabi ang tanong dito, ilang sampuan at isahan ang mabubuo ni Ben? Hindi nakalagay dito, pero ito ay isang sampuan ang inilagay na dito halaga o value. So, isang sampuan, ito ay 10 at 2 isahan. So, ganun lang kasimple ang pagre-rename. Mula dito sa katumbas, isinulat ito ng value na 10 at 2. O kaya naman ay isang sampuan, 2 isahan. So, ganun lang kasimple, hindi ba? Gawain sa pagkatuto bilang isa. Ito na, magsisimula na tayong magsagot sa inyong notebook. Kung ready na iyong notebook sa iyong katabi, ay pwede ka nang sumabay sa pagsasagot. Okay? Ibigay ang katumbas na sampuan at isahan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. O, katumbas daw ng sampuan at isahan. Halimbawa, mayroon tayo dito. Ang given ay 57 o 57. Ano daw ang katumbas ng sampuan? Dito may ilalagay yon. Tapos, ano daw yung katumbas ng isahan? Dito naman. So, halimbawa lang ha, bigyan si teacher ulit. Kung medyo nakalimutan mo na agad. Halimbawa, ang ibinibigay na bilang ay 49. So, ang sagot ko dito sa sampuan, lagay ko lang dito sa taas. Since ang ating sampuan ay 4, ang katumbas dito sa sampuan ay 40. Tapos yung ating 9 o siyam sa isahan, hindi naman yung magbabago, 9 pa rin yan, 9. So, ganun yung pagsasagot. Kailangan makita ito sa notebook mo. Okay? Yung mula sa A, B, C, D, E, tapos yung sampuan isahan. Malinaw na? Next na tayo. Ang pag-renaming ng bilang ay isinusulat ng pahalang. Kapag sinabi natin pahalang, pag ganito. Yan, pahiga. At sinisimulan sa tens place o sampuan
At ang sunod naman ay nasa ones place o isahan. So, paano yun? O, halimbawa, 37. O, di ba? Nagsimula si teacher doon sa sampuan bago doon sa isahan. So, gano'n lang yung paliwanag dito na kung paano isinusulat yun. Siyempre, doon sa renaming natin, dito ko ilalagay sa taas. Okay. I-rename natin yung 37. Yan. 30 at ito. Diba? O isa pang renaming. Sulat ko dito. 3, 10. Yan, natatakpan ko na yung mga sulatan. 10 at ito, naku, tataas. Yan. Para hindi natin matabunan yung 37. So, ayan. So, ganun yung pagsulat pa. Halang, tapos nagsisimula daw sa tens place. O, ito, tens place. Bago sa ones place. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Bilangin ang mga lapis sa kahon. Ilang sampuan at isahan ang mabubuo sa dami ng lapis na nasa loob ng kahon. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Kung mapapansin ninyo dito sa baba, may nakalagay ng sagot. Ito dun sa tanong na ilan daw ang mabubuong sampuan. Nakalagay na isang sampuan tapos may 2 isahan. So ganito na lang. Yung katumbas na sagot na lang ito ang ilalagay mo dun sa lungguhit. Bibilangin mo itong lapis, isusulat mo ang sagot dito sa baba. Pagkatapos, ilan daw ang katumbas ng isang sampuan? Sulat mo dito sa baba. At ilan ang katumbas ng 2 isahan. So yun, ang makikita sa iyong notebook. Ito-drawing pa ba itong lapis? Hindi na. Okay na yan. Ito na lang. Kahit magsimula ka na lang dito sa bilang ng lapis, isang sampuan, 2 iisahan, tapos yung iyong sagot sa baba. Maliwanag na ba? Ayan, next na tayo. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Isulat ang katumbas na bilang. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Paano natin ito sasagutan? Katumbas na bilang na agad. So, dapat yun ng 2-digit number. Halimbawa, dito ako sa tabi. Halimbawa, ang given ay, yung wala dito. 6 at 5. Yan. Ano daw ang katumbas nito? 6 at 5. 65. So, ganun yung pagsasagot. Okay? Maliwanag? So, kung ilalagay yung sagot kong 65 dun sa 1, 2, 3, 4, 5, may ibinibigay na given dyan. Ito. Sa number 1, sa number 2, sa 3, sa 4, tsaka dun sa 5. Okay? Next na tayo. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Isulat ang wastong bilang sapat lang. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Ano daw yung nawawala? Maliwanag na agad dito ha. O dito, ang nawawala dito sa number 1 ay yung katumbas ng tens. Ano ba yung tens dito sa 25? O, isusulat mo dito. Okay? Yung tens dun sa 25. Anong katumbas nun? So, halimbawa ulit, di ba? Siyempre, tutulungan kita kung paano ka magsasagot. Halimbawa ay 83. Tens ang nawawala. Ito, halimbawa lang tens. Itong 8 ang tens natin. Anong katumbas ng 8 sa tens? 80. So, ganun lang. Paano kung 3 naman yung nawawala? Yan, paano kung 3? Siyempre, anong katumbas ng 3? 83 pa rin. Kasi once yan. So, ganun lang, kasimple. Isusulat mo to ha, mula dun sa 1 hanggang doon sa 5. Okay? Okay na tayo? Ang sumunod, gawain sa pagkatuto bilang 5. Ibigay ang katumbas na sampuan at isahan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. Huwag kang mag-alala, ipapaliwanag ko kung paano mo sasagutin ito. Ayan, halimbawa ito lang yung given. Halimbawa lang tayo.
Papakita ko lang kung paano sasagutin. Ang magiging sagot natin ay dalawa. Ito at saka itong nasa baba. Yung place value at saka yung magiging value nito. Halimbawa, ito, 10. Bilangin muna natin yung 10 dito. 1, 2, 3. Nakabuo ako ng 3 10. Hindi ko binilang, no? Sige, bilangin natin para sigurado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, diba? 10 yan. O, 1, 2, 3. Nakabuo ako ng 3 10. Tapos itong natitira para sa isahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ayan. Para dun sa unang sagot mo. At, dito sa baba, yung value nito. Ano ba value ng 3 10? 30. Dahil nga, pagka 10 o tens, lagi may zero katabi. Pagka naman isahan, kung ano yung number, yun na rin yung sagot. So, ganyan ang pagsasagot para doon sa ating gawaing pagkatuto bilang 5. Okay na? Ito-drawing pa ba? Hindi na. Huwag mo nang i-drawing yan. Lagyan mo na lang ng number. Lagyan na lang ng number dito, ha? Ito, 1, 2, 3, 4. Yan. Next na tayo. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Isulat ang mabubuong bilang sapat lang mula sa nakarinig na bilang sa 10 at isahan. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. O, isusulat niyo to. Hindi lang sagot. Practice niyo na rin yan. Practice writing. Bilis lang naman ito kasi konti lang. No? So, paano natin ito sasagutin? Medyo nabubulol na si teacher. Halimbawa, meron tayong 7 10. Sulat mo na yung teacher. At 8 isahan. Mali pa ang spelling. Huwag natin ibabalik sa grade 1 si teacher. Yan, natatama naman yung spelling. Isahan. Paano po ito yung given? 7 10 at 8 isahan. Ang sagot ay 78. So, ganun lang yung pagsasagot niyo dito sa 1, 2, 3, 4, 5 para sa gawain sa pagkatuto bilang 6. So, ayan, naipaliwanag ko ba? Malinaw ba? Okay. Sa tingin ko, ready ka na magsagot ng mga gawain para sa week 6B. And that's it for this video ng week 6B ng Mathematics 1. Sana na-explain ng mabuti ni teacher yung gagawin ninyo dun sa mga activities. At syempre, sana mas unawaan nyo ngayon yung lesson doon sa ating module. And that's it. Thank you for watching, guys. Good luck. See you on my next video and happy teaching, everyone. Goodbye.